uh, bawag isang tumahin ng konspirasyon. And the week after, nagpaway ng mga organ. In fact, pasalamat ako sa Ginoo ay duwa ko nagbalik na nakasaboy sa akin. So, wala ko kabali ko kasi mana. Oo, kadalang time ligay tapos na feel well. Nung hindi ko na kaya, ako lagi na rin. Siyempre, ikaw kabalo. Kita kabalo kita sa atong lawas ng Dr. Mark. Kabalo kita sa kondisyon ng atong lawas. Kabalo kita sa limit sa atong lawas. Kapag hindi na ako, mapansikan ka na, di ba? Isang-isa, grabe na mo na, pakita ka na okay ka pa, ayaw mo, but ang atong lawas ka ba, hindi na. So, ang kondisyon sa atong lawas, kung sensitive kita mo sa kanina. Kung ano ang kondisyon sa atong lawas, gumagawa ko lang, maalat ka sa atong science. Ay, ba't siya kagiging So, went to the doctor last 2 weeks ago, and I had my check-up, may x-ray, x-rayan ako, they put me to antibiotic, Bocamilo, isa 7 days, isa 14 days. Kaya hindi kaya ko sa tulong na siya pagkakamahal yes ka. Tulong doktor sa dito kung portahan dito. Magpapawag lang, it's good to know our physical condition. Diba? And I follow the doctor. Namin kayo mag-check ko. Ganyan na ginuro ko sa point. And the doctor said, na nakawali ko may infection na. May part na nagawin ka, gusto na may infection. So, sinitreat ka ng infection na nagkabisa ko. Sa kalawin sa Pinoy, ako pumalik siya yan. Kasi ko na may pag-dedolog na liyon niya sa akin. Kung ako naman na I have to go back, isa ko na lang door sa heart, hindi na lang naman bumapabalik ko siya, wala ko nagbalik. Sabihin sa gusto doktor, babalik ka rin. Isa ko. At ako na this morning, a sister told me, na pastor, check up ka rin. Balikan ko sa doktor mo, hindi ka rin pabayayaan ay. Tulong ko sa prison. Doon na liho nila ko ako. Prison. Anyway. Why it's true for us to know our physical condition? Dapat ang matandaan ang ating spiritual condition. Diba? It's good for us to know our spiritual condition. In fact, before that, I want to thank everybody who supported San Carlos Church sa ilang anniversary, Thanksgiving. Sa mga sponsor, salamat. Sa mga young people, please all, salamat sa atong support. Mabalik ka muna kaliwan. Pagbalik ka naman, sister naman na ako. Kaptay mo ng bala mo ha. Sigurado ko may ice cream naman di ba? Kung napapuli, nakita ko sa kakuot pa sa mga transaction sa ice cream. Kumayan ako na, nagpadulong dito. So, mga katulad, praise the Lord. Salamat sa inyo for the protection sa pagpuli sa the family day. No? Hindi tao na lahat. Pero pagsunod mo pa lang sa mga Salvador, hindi na tao na lahat. Praise the Lord. Grabe yung experience yan. Hindi tao. Ako, hindi ko may nakita. Kinatulugan mo.
Puro kapal sa mga nabi, siniya ko na nakikipon ko po. Ikaw muna sa akin, kung na ako nagpapit. Bawal mo ka lang. Kasi grabe yung fact. Makapunday ko ng pagkakatong, hindi mo kita ang lalan. Praise the Lord. Especially mga kapatid mo hindi mayo ka dyan. Anyway, mga kapatid, we need to know our spiritual condition. As we are waiting for the coming of the Lord, natin yung mga doon mag-check ng pangalan ng spiritual condition. We just did our overnight prayer sa Bacolod Gray. Mga kapatid ay it was a different experience naman in a Friday. Grabe ang katawisan sa Espiritu sa Ginoo. And you know how God talks to us during the overnight prayer. Kaya ko na have my encounter with God sa Friday night sa overnight prayer. And God showed me things nagtang sa aking pinapasok mo na sa mga bagay. Praise God, how good He is. And siguro that pagkain leads us to this message. To know our spiritual condition. Sinigyan po kung Hosea, chapter 7, verse 9. Basahan mo naman kayo sa inong mo. It says, Fathers, niyang halon mo sa mga dumulo ng iyang usong. Ephraim, the prophet Hosea was speaking judgment sa balay sa Ephraim. Mga kultural na nasapuan sila na nanging butikon sila sa kubangan sa Diyos. Kaya mga kultural nasapuan sila, mga kultural na nag-supak sila sa tulong sa Diyos. Every time na ang tao sa Ginoo may mga nakita ba ng Ginoo sa itong daw hindi ako lutiko, ikalaglang na ito, ikasakit sa ato ng pagbalansyado. Matula kita sa ato ni o magbuba ang nasun sa iya. God will always send a word, a message, para sa ino magsakon. Maybe the patient does not know, but God knows. Kaya siya, always on time ang Diyos ang padala sa mga mensahe sa atin. Amen? Diba? May mga panahon ko rin sa akong kabuhay na ako na nakabalaw, but when the word that is preached, it's God mo that word is for me. Because God is on time to warn me, to give me instruction. Hindi ko na pag-siyon, but hindi ko na pag-pulayon. Ano mga bagay na inaplano naman, mga bagay na rasin mo nga, hindi dapat narasin. God will always give word sa iyong mga naman. And He never stops giving His word, especially sa mga tao yung puno niya. And here's Hosea, the prophet, the man of God, was speaking judgment. He was speaking sa mga pangunauna sa Diyos na nanood sa Ephraim. Kaya nga ang Ephraim, mga kawin sa dato ng Sulisa, may isa kabalog na yung mga kunahan. Hindi na po yan ginagyan. Lain na din ko ito ng direction niya. And God comes into the picture. And magmatag sa sinupulong, makarealize ka, unta. And you would start considering magbago or maglain yung direction o panglamunaman o pagkatao attitude or character. And it's what the Lord said from the mouth of Hosea the prophet. Basa ko sa inyo po. Dati naman sa mga tumulong ang iyang uso. Kag siya wala makipatulog. Ang mga uban yari dali kag dito sa iya kag wala siya ang ibalik. Everybody say praise the Lord. Isa ka nang ginakuha sa tagaiban ng mga nasyon, ang ila ay kasalanan, pero wala nila ini matalupakti. Pareho sila sa tikulang na nagapunti na ang iya buhok, pero wala niya matalupakti. Sila nagbalik kag nagmupo sa akon ng ila. Diyos. Everybody say praise the Lord. Lord, salamat sa inyong mga pulong to preach in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Now, makapunlay ko ito mabalik ko natin ng bago. Makapunlay ko hindi ka aware sa imo tutulong na kondisyon sa labas.
Kaya mo ko talaga Muslim. Ang mga bagay, huwag kakatakbo overnight. Or, like si Joey nagkabala pa kung day, yan yung day. Nataling, boss, wala pa, tumibo ko. It will not happen. Diba? Things don't happen overnight. Ang pagtigulang sa tao, wala na ko talaga ng silingan. Sumong 20 ka pagkalusun ka daw, 30 ka ng individu. Aging is a process. Ang pagtigulang sa tao, proseso. No? And for so long na tayo na tayo in church, nakita ko ang mga tao sa simbahan, kasama na mapag-cross, makotoran ang guya, medyo firm, subong makotoran medyo kulubot na. Ano, I've seen that in church. Makotoran. Kasi sila nakita ko ng ina sa akin. So, wala natin doon, daw, kubo, studio tayo, kubo. Praise the Lord. And, hindi naman na-notice na yung buhok sa kapag-puti sa kapag-buhok. Dapat i-notice eh. Doon tayo, puti na yung buhok ko. Praise the Lord. Or, ang pagtambo kagawin pag-diwa. Hindi mo naman notice, di ba? Abi mo, okay ka lang. O sa mataas ng iban. Wow. Nagamay ka. Praise the Lord. Si Padre kami kayo ka mo. Yan na nagamay na payo. Wow. Praise the Lord. Saan na pa sa payo? Praise the Lord. Si Kuwa mo na rin ba tayo ng mga payo gagamay? Praise the Lord. Ang pagniwang sa tao, hindi siya ka-notice. Pag ikaw naman ako ka na galing, simula ako kayo lang kaya po. Everybody say praise the Lord. Ang mga nakakagaling sa relationship, nobody, wala sa tao, wala sa asawa, wala sa bana, wala sa abyan, wala sa pamilya, mga praise the Lord, na nadula ng gulping ng relasyon, suddenly, wala. It goes to time. Or naglapit ka mo, sa una na yung ka mo, so close na mo, it did not happen overnight. No? Series of events, mga nagkatabo, same thing, mga ito ng pagpalaluay nyo. It does not happen overnight. Wala kang mga sa mga leader, bisan pa sa simbahan, makita ka naman sa nagkalinain ng mga denominasyon. Nga naglain ng ila leadership, kaya nangyintay lang sila sa simbahan. Praise the Lord, kasi sa punto mga kapalan na ginakadukan sila sa mga tao sa simbahan. Usually, may mga interval na panahon. There is always a time, mga kapalan, ang pagluya sa tumulo, ang pagluya sa isang anak sa Diyos, ang pagpalayo sa Diyos does not happen overnight. Amen? Hindi ito kapalan. Usually, may alam na panahon. There is a time that frustration will flow. Boredom. I was naalala ko mo when a prophet came to the church, Brother Marcos, and he spoke to one lady. Hindi naman na you are bored sa pagpapalagan sa iyo. You're in church, but you're bored. Kung the spirit of boredom, siya mo yung kapag-delikado. Because not knowing, may tao kayo sa mga tao sa simbahan, even yung ginagabit sa iyo, that they are bored of church. It does not happen overnight. May mga nagkatao. May mga tutang ka sa liin na kuha, ina-attention. Nalala sa kuha sa kalibutan. Na-offer sa kalibutan. Or ina-offer siya. Discouragement does not come to us overnight. The experience of emptiness and unfulfillment does not happen overnight. Everybody say praise the Lord. No? Hindi. That's why yung dapat ng kondisyon. Samtang nagpalapit ang pagkarisan ito. Na mga pagkaan, it matters most. There was a time, posible si mga kawilat, ang bukma, ang care, ang commitment, may modification,
your sacrifice, and you feel that it is a duty for you, and it is your loyalty to the church, loyalty to God, to the people of God. Ngara, kapag ka, kung 1 to 10, you're like 8, you're like 9, sa sina. But, somehow, the degree, matamat na rin mo, magandang finish. And maybe kung tatamot na mo kung nakita ang mga tulong, that they are in that point sa nila paglakat sa Ginoo. And even today, I don't know, the rin ako lang. Or maybe this is for you sa Ginoo. And you just don't know it, hindi mo nabalaan yung mga kontrol. And you refuse to look at it. Ay, hindi ko na, hindi ko rin gusto magpapinsan sila. You refuse to look into it. Nagiging ko ba your spiritual condition is no longer normal. Something is wrong. Di ba kalabanan sa mga tao na may masakit? Harapin mo sa ginaya, kaya ni. Ang mangod ko, ang mas na doktor sa niya, pagkabot sa ospital, dito pala kayo mo sa brain drop na yung BP. Kung wala siya nagapan, praise God. Alam mo sa tayo, kung may kingdom come, praise God. After that, lokal ginalingan ko lang mo, may ikaw, ano siya mo sa ikaw, opisina. Sige ka, rin mo sa tayo. Probably sa kata, o probably nalikmang nagluto. Nakaon yun eh. Oh, praise God. Nalitan tugurol. O ko na ng laway. Parang sipong siya. Praise the Lord. Halit. Oh. And, nakapansin sa doktor, hindi niya pagmalik. Parang ang LDL. Ibang dehydrate ka. Bakit naman matay? Don't you know that the Holy Ghost is water? Kung spiritual dehydrate ka, magpapay ka na. Why ka na makapaglan, praise God? Why ka na refreshing? Spiritual LDL ka, mag-dehydrate ka kung everything will drop. And then makapaglan, pasangkuhan ka, makapaglan, why ka na? Everybody say praise God? You see, we have to know our condition. Just for the checking, there's nothing wrong. Dapat i-check na ito na itong gawin. Kung kinalaman every Sunday, imunta. Right? Amen. Imunta every Sunday. It's because you don't know it. Makatulong may ara na naging nasunod sa iyo. Na-adapt mo na naging spirit ka sa iyo. It's because pagkita mo mga anak sa iyo, dahil kapusan mo may influence ng spirit. I know one, makatulong istorya ko sa auto. He told me, Ian, pray for me. I have been troubled for pila na inuwi na sa kakulukangan. Kaya sa naman ninunuhan kong mamayo siya, grabe pa niya mga balibak sa ako ng mga pulong niya. And sabi niya, ipagod mo kasi just to think about it. He told them, praise God. It's not sa ugalan mo, it's the spirit na nag-torment sa iyo. Kaya naging allow mo, i-torment ka sa spirito ngayon na. You have to take authority over that spirit. Kaya isa kita ng mga tao, we welcome, we open our door for spirits. Nag-influence ako. Instead of the Holy Ghost, the Spirit of God, who is us power, He gives us authority, na dapat i-exercise ta. Nanging buli kita, ginabuli kita sa Espiritu sa Yawa, ginapadala, not necessarily ng posesyon, but there are times, makatlan na, preso, trouble ka, it's because of the Spirit na gina-welcome mo sa iyong pangunaw. Spirit of hatred, spirit of fear,
Everybody say, praise the Lord. Kung ano mga spirito nga kapalibot, sabihin po kay Timothy, we're not fighting against flesh and blood, but principalities and powers. Everybody say, praise the Lord. In high places, this is a spiritual warfare. Amen. Tapos makita mong tumulong, praise the Lord, simbahan ka sa diyan, pagpagwa mo nga kukunay, subok-subok dalawa yung sa simbahan. It's not him, it's the spirit na nilalayas mo sa simbahan. Be careful when you deal with spirits. May mga tao ng mga sugata, upod ka pala sa tao, mga perfect mga bakbaya, mga kapalan, all you can hear, so sinakatao, mga kapalan is, praise Lord, ang panglahit sa iban, it's a spirit. Madam ko na. Kung makita ang tao na nikalahit, that spirit will operate sa mo. Lain panulukan mo. It's not you, but it's the spirit of the welcome mo sa iyong anak, sa iyong mga tao. Be careful. Be careful makutan sa mga tao because every man has a spirit in him. Upod ka sa tao masindaw. Di ba? Amen. Kaya may partay pang panghirit. Nung isa wala ka sa, ikaw na lang, ako na lang, bakit that you still feel happy, you know why? Because that's your spirit. Ay, dapat kita na rin kayo na kasi 22 years na kita. 22, right? 3. Oh, dapat ako rin mag-dump mo lang. Ay, yung joke parang I'm foolish. We should know how to discern spirits. Kung ano yung ginagawa, praise the Lord, yung Bible study, pag sunod ko sa mabaling-malayang mga tao sa katanyo, they have a spirit sa likod ng nila. Dapat kabalo ka mo. Everybody say amen. Amen. No. But be careful, dapat kung ikaw kabalo ka kung kumusta ang iyong spiritual condition. Kaya may mga tao mo kung nag-deny, to them, they're okay with God. Bisan mo nag-dubsing sila sa iyo, okay na mo yung I'm okay with God. Ay, ba ko sa simbahan? Bansag ako sa diyan. Nag-grab-an ko. Nag-praise and worship ko sa Diyos today. Tangan kita ka bansag na. Praise and worship. Pero kung kapag the church, our praise and our worship, ang feeling of, ito ng ecstasy, namin kung kapag it's not always a true reading of what we really are sa tuparan sa Diyos. Because I've seen people who are grabe kung speaking taong grabe kung lumpak-lumpak kung praise the Lord, they are not right with God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kung ka malalinig ang pagkita sa tuhod, ni mo makondisyon kung ano ka sa ubangan sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya kung patry ang dropping of hands, dancing, sometimes it is just a response na doon to a beat, to a music, or something that we feel. Nothing wrong with that. Nothing wrong. Okay din. Promotan din niya ang tutuod, promotan ng thermometer. Amen. Where we are, sa tubangan ng Diyos. Diyos ang manawala. Amen. Kakikaw. Sinisig sa writer, knowledge is power. True. But to be ignorant is dangerous. Mas dangerous ang tao ay ignorante. Amen? Amen. To not know. To not really be aware of your condition, maging dilitan. Hindi lang kung ito sa natural. May mga tao mo kung praise the Lord. Sinig pa rin yung document, hindi sa nga document. Doktor na tumubog sa bahay. Kaya lang siya kilala ko, namin niya, doktor. Doktor pa. Napala hindi na patay. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord.
ito susunod. Ialawas kayo mo ito. Budlay. Na-example mo. If it's true in the natural, it's also true in the spiritual realm. Kita mo na ako. Amen. There was one preacher ko nga grabe, ano siya ng powerful preacher. Kasaka sa babong pulpito. Gawali, tindog sa babong pulpito. Si Matt Maddox. Apostolic preacher. Nag-preach ako ito rin sa isang conference. Tindog sa babong pulpito. Gawali some of you are familiar with it, in your face then. Tindog sa babong pulpito. The following one, mula sa mga. Praise the Lord. Nagdula siya sa pagpunalaya. Because he was caught. May asawa siya. He was caught. Mga talaga. Lumayala sa iyo mga babae, young people is susunod sa simbahan. Everybody say praise the Lord. Nahulog siya mga talaga. Grabe na siya magwali. Dami na napagpak siya mga delikado. Kung mga praise the Lord, pag nakinig ang gagawin. Kung magkakakamot siya sa magwali, praise the Lord. Delikado na. One day he was powerful preacher. The next month, everybody say praise the Lord. Praise the Lord. That's why mga kapal dapat kita mo ng separately. That's why may Sunday. That's why may Tuesday. May prayer meeting. You know what? We're checking our relationship with God. Amen. Sunday, we're checking our condition sa Diyos. Amen. Let me tell you, the very purpose sa preaching, sa pagtulog, is not to entertain us. Or not for enjoyment. It's more than that. It's more than that. One of the purpose why there is a preaching, is a word of God, is for us, program, na mabuligan kita to help us remember. Amen. To help us remember the love of God, the mercy of God, the goodness of God sa pagkabuhi. To help us remember kung di kita na yung input sa Diyos. Amen. Kung di kita na yung makakaikuhan sa kalibutan, that we were given by God the second chance. Praise the Lord. Nasa mo basta ni Mokotlanway na hindi na tayo yan sumo. Maybe, praise God, kabumayang people fall into the wrong hands. But while you are here still, Mokotlan, and you still feel the love and the goodness of God, it's because in-preserve ka sa Diyos. Because base, praise the Lord, iipin mo lang sa kung gusto mo kabuhay. The purpose of preaching is for us to remember. Mga kabuhay. The coming of the Lord. The judgment of God. Si Peter, mga si Peso, I write this second epistle to you, not that you don't know these things, but I might stir up your memory. Na pagdaroon ko naman kayo yung mga memorya. Yun ang I might help you understand that there are some things that are easy to forget. Because life is busy. Busy, di ba mo talaga mo yun? Sa ako, meron ba hindi ba naman ito sa ako lang? Praise the Lord. Bakit ang pressure sa umuwi? Totoo, bigyan mo na. Specialist mo mo nag-abot ng Ginoo. Samtang nag-abot pagpalapin mo at pagkasin Ginoo. Mabatsagkan ka lang. Amen. Amen. Batsagkan ka mga kapaturan. And because of the pressure sa pag-uwi, sometimes mga kapaturan, unknown to us, may nakabalong that we are already heading in the wrong direction. Lain na itong bakit. Lain na ko talaga itong hilay.
Kung sa mga lalaki pa, kung tanda mo sa nakita nga, ilay, di layla, lagi yan, ilay. Praise the Lord. And what can we are? Becoming a person, a Christian that we don't want to be. The purpose of preaching is to help make you and me mindful Amen. of our condition and our salvation Amen. Praise the Lord. and the coming of the Lord. Praise the Lord. The purpose of preaching is to make you and I ready for the rapture of the Amen. church. Amen. And the purpose of preaching is to warn us. Hindi kami katulad. Hindi mo manginig. Amen. Hindi pa kami manginig. Praise the Hindi pa tistingin. Everybody say praise the Lord. Because many great men and women in the Bible and in this apostolic movement, mga tao gusto maluwas, gusto ko magamiton sa Diyos, just like you and me, that have walked on this earth. Most of them have been seduced by sin, deceived by sin, naging kastigo sa kasalanan. You know, sometimes kung ka may ka-victory sa kabuhay mo, it's because of sin. Wala ka victory, it's because of sin. Pag-una sa hambal. Sometimes kung hindi kita makaturan, basik ko na itong bahay mo ha. Sometimes kita na makaturan, kita ka na nalalaw, may mga espada ka pag hindi ka nalala, doble sunod. Ano daw? Pastor, pulong sa Diyos. Hindi na. Everybody say amen. Amen. This one we should be aware. Maybe sa sinadaw, kapati ka lang, but you are deceived somehow to believe sa kasalanan or a lie. That's why dapat kita maging vigilant. Dapat kita maging control. Na, wala kayo mandok mawala ako. Amen? Amen. Huwag kayo mandok mawala. Hallelujah. Sa listahan sa libro sa Tumoy. If there's one thing mo ko tulad, isang tulad, damo ka sa naging inaway lang para masunatan ng ngalan sa purpose. Kung makurtulan nila, lalala, sulat sa libro sa Tumoy, pa nila inalungan. Right. Praise the Lord. You know, I want to be honest. Ito na, dobi ako ito mawala na. Amen. Amen. Tungkol daw mga kapatid. Na-struggle na mga struggle na. Everybody, pabasa, struggle. That's why mga kapatid, sa simbahan ko lang struggle. That's why wala sa panahon ka dapat kapatid maging tahanay kita. Dapat mag-isap na, maguligan kita, pinabuhay ka. Dapat mag-struggle. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise God. Praise the Lord. No, but I think God is a keeper of my soul. Yes, that's true. God is the keeper of our soul. Pero ako dapat may responsibility sa itong mga aksyon, sa itong mga panghimo, kasi sa itong attitude. Amen. Dapat responsibility ka. Amen. Because makapunta ka daw, ikaw ang matagusay sa tabangan sa Diyos. Amen. Hindi sila, ikaw. Praise the Lord. Makutan hindi ka pa interesado maluwas. Gusto ko hindi ka maluwas. Praise the Lord. E tama sa mga tao, interesado ko maluwas. Makutan delikado, may interesado ka lang. Abay, makutan gusto ko hindi ka maluwas. Hindi ka may interesado, interesado. Makutan ang same. It has to be my destiny. Everybody say amen. Amen. Ang dalang-dalang kita mga kontra, we want God to be pleased sa ato, di ba? Amen. Gusto mo palipay ang Diyos. Kaya nga itong pusok ng gahalin ko mapalipay ang dito ko. The joy of the Lord is my strength. Amen, Jesus. I want God to bless me, to promote me according to His plan. Di ba mo na yung gusto
Praise the Lord. But it is according to His plan. According to His plano. Kung katakamutay mo lang ako, kung yung Diyos makapala, sige na lang. Wala ko man mo, binuhas ko yung nasa. Stineron mo naman. Amen! Amen. Wala ko ay iba, wala ko na sige na. Okay na lang, sige na lang. Stineron ka, binuhas ka. Ang tawa na pa ang galay. Bisa hindi ko makita, bisa hindi ko mapatsikan, hindi ko palangga mo ko. But you don't care about me. Everybody say praise God. Muna, dyan ka. Sinong tao ang gusto mag-upod, magpuyo sa isang babae, isang lalaki? That does not love you. Or not worth. Diba? Amen. So mga kasawa, diba? Pili nga, kung hindi ka lang kayo mag-chucho, yung mga sagat sa pinakatuwing, lagi na lang, dapat yung one-star. Amen. O, ito sa pagkatalis na media. Hindi pa rin ka-analyze na, di ba? Kasi sa hirap at ginawa. Kahit mabuti. Di ba? Pero ba si Praise the Lord? Praise the Lord. Can I hear an amen? Amen. Nobody wants to live, to continue a relationship. Praise the Lord, kung kami nasika ka lang, kami na dishonor ka, kami na wala ka piling. Di ba? Brother Stephen, nag-post-post. In every angry woman, there is a man who says, wala po yan sa lahat. Alam niyo, praise the Lord, dali yung mga post. Pistahan na kayo sa mga babae. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Everybody, this is what I've learned. Sa babae, mga trend, they are always right. Everybody say praise the Lord. Kung marami tayo mga laki, wait tama yun mo, i-post na lang tayo. They are always right. The rule of the house is, the wife is always right. Rule number 2, when you are in doubt, go to rule number 1. Praise the Lord. Diba? Now, what about God? Ang Diyos ang inalagan natin. Or, are you really sure that you're still serving Him? Diba? He is the all-wise, all-knowing, all-good God. Do you think ang Diyos mo kapag padayon sa relasyon niya sa imo? Wala mo sa kanyang panahon, wala mo sa kanyang wala mo sa kanyang do you think the Lord will continue to have a relationship with you? Oh, come on. Sino rin? Sino ito? Sino Diyos ay all-knowing, all-powerful, ay may heavens and earth. Tapos hindi pa mo lang ako. Amen. Sino? Kung magkalang sa ino, kung ako ito lang. You know, He saved you, what, 10 years ago? 20 years ago? 5 years ago? Nag-propose ka sa Diyos? Kaya Diyos sila propose na una sa atin. Gibahan ko mo sa. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Gipakita niya mo by the highest expression of the love of God is Calvary. Sa na wala mag-ties, kaya sa Holy Ghost, nagigugma sa Diyos. When was it? You know what? That's what the Lord reminded me last Friday when I was on my knees praying. Sinabi sa Ginoo, remember kung hindi kami puso. Hallelujah, Jesus. Remember kung ano ka mo. Praise the Lord. Kung talagang isip ko, just cried and cried and cried. Hallelujah, Jesus. Question, are you still loving Him today? Or are you just busy? And Sunday becomes check attendance. Or you're no longer interested sa yan. Or what He wants to do with you.
Bottom is tragic, it's sad. It's even a big tragedy that you make yourself believe that it don't matter kung ano na yung obra, ano na yung feelings, ano yung attitude, ano na yung that you can be a sensual, worldly, shallow, and pretentious and hypocrite as you can, and you don't think it don't matter because you're going to heaven. I've got news for you, Sister. Kuna muna, ang iyong mag-ilupin, you're not going to heaven. Pwede mo kumargue in your mind, yan, gumbang Diyos. God is love. You can argue all you want. And you come up with all excuses and reason. Sino po ko naman? Tagal nga kasi, because you are good, you are this, you are that. Pero yung tago, umakutulan ang mga nakaw, naara sa iyo. Mga nakaw mo may excuses. But the Bible says, he that endured to the end, the same shall be saved. Enduring means a process of being conformed to Jesus Christ. The killing out of the flesh. Because there is going to be a day in your life that your flesh will no longer love the things of God. Amen. Since the carnal mind is enmity with God. It's not subject to Diyos. Question. What is your present spiritual condition? Subukan. During my check-up, nagabala ng doktor sa akin. Diseases are invading our bodies every day. And we are not aware of it. Sige ko, Dok, ang diabetes. Sige nga, sa una pa na yung diabetes, may mayo rin yung diabetes. Pwede ka po ito reverse of diabetes. Yes, ang una pa na yan, napauna-una, sa circle sa mga doctor that once you have diabetes, you'll be diabetic all the days of your life. Silingin sa doctor, sige no? Ma-reverse. Because nga, I know people, dahil sa kuna grabe sila diabetes, sa mga they're no longer diabetic. Talungan mo lang ang sugat mo. Ganun. Sabi na ako. Amen. Praise God. Yun yung atong fasting, ako na yung mulig sa ako. Ako yung mulig sa ako. It's one way God, makutulan, praise God, would help us deal with the toxins sa atong lawas. Everybody say praise God. Because may mga tao that they have diabetes but they are not aware that they have it. Kung patuloy na nagpapacheck ako, ako naging patuloy ng problema is mga kong cholesterol. Cholesterol. Hindi na cholesterol, cholesterol. Medyo 20, medyo nagsaka ko ngayon. Praise the Lord. But the rest, liver talagang normal. Praise the Lord. Cholesterol lang yun. Haligid ng baboy. Pero kung mo, tanong ng baboy, dito mo si Diyo. Kaya wala niyo may kaong baboy. Everybody say, praise the Lord. Church, praise God sa silinga po. Let us examine ourselves before God. Because God is the greatest doctor. Diba? Ang Diyos pwede kaayon sa katong spiritual condition. Ibalik kita niyo. Everybody say amen. Amen. Paano mabalaan ang atong spiritual condition? Isa sa mga bagay na
Panumala kang worldliness, materialism, carnalidad, lust, flesh is invading your soul, and you are not aware of it. Look at your prayer life. Ang tao, Kristiyano, huwag na po tuloy. Sa muyo mga tao can say amen to this, di ba? Sa time ka pala pangamuyo ka, layo ka sa tentasyon. Right. Insaktong imo relasyon sa Diyos, insaktong imo relasyon sa ibang tao. But when your prayer life, o matamat na magulat, your reading of the Word of God, your fasting, your time spent with God every morning, talking to God, in the things of God. Kanina sa mga was a beautiful praise about an explanation with Sister Angel about giving, about tithings. When was the last time that you have been honest with God? With your tithes. When was the last time that you have put God first in your priority? When was the last time when nag-istorya ka mo sa iyong mga pagkaan about living holy? Talking to them about heaven seriously. Teaching them, advising them how to walk with God. Hindi pareha sa iyong pagdakan. Everybody say praise God. Praise the Lord. Ang tragedy sa Israel is this: they are not aware that they are totally pagkapalayo ng Diyos. Sa ilang mga business as usual, life as usual. We go to the temple, we pray, but praise God, pero ito ko ito later. Singapore, you may say, but sila naman ang Holy Ghost, it must be okay. Ang naman sa kanya, mercy sa Diyos. That's what it is. It's the mercy of God. Everybody say amen. Singapore, and that. Basta wala ko kurunting, praise the Lord. The greatest doctor that we have is God. Singapore, mga tunay no, God is checking you. And God is saying to you, ang ulilibukan mo. Come, I want to heal you. I want to touch every part of your mind, of your heart, of your being that needs healing. So dapat kayo, God wants to touch us as Singapore. This church, all of us. We may not be more ang nakaslawayan po sa iban. You think, sa Singapore, kinangalan ito kita po ito. To be right by God. Let us all stand. Go to the doctor. Sa Singapore, the greatest doctor.